walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, gusto ko rin batiin muna yung mga kaibigan natin na nasa Parting Amerika. Alam ko yung mga nasa Parting Amerika ay kagigising lang, syempre nagwo-work. And then of course, yung mga kaibigan naman natin nasa Parting Middle East, so syempre nagpapahinga sila at dahil kagagaling lang nila ng work. Kasi nga may nabasa ako na may work pa rin ang mga nasa Middle East kahit Ramadan. So nakakaano naman. Pero ayun, so sana syempre makapagpahinga sila ng bonggang-bongga habang nanonood dito sa channel natin, sa chika natin for today. So, yun nga, pag-uusapan natin dito ay syempre, yung ano nga ba nangyari na sa Miss Cosmo after ng Miss Cosmo, yung papremyo ba dito sa kandidata na ibigay ba talaga nila yung ganong kalaking papremyo? Kasi parang feeling ko, naghirap na sila, charot. So yun, so parang feeling ko, wala naman silang nabigay na cash prize, charot. Parang feeling ko din na parang, ano ba nangyari sa mga Impactful Beauty na to? O, di ba? Parang wala naman, walang ganun. Oh, so yan. Anyway, so nung nakaraan taon, ang Miss Cosmo, ang isa sa mga sabi natin ako bongga dahil ang papremyo nila sobrang laki, 'di ba? Maraming napanganga at marami na rin nagsabi na mukhang ito yata ang kapalit talaga ng Miss Universe dahil ang Miss Universe alam naman natin kung ano na nangyayari sa kanila. Pero sa kabilang banda, maraming nagalit sa Miss Cosmo kasi nga 'di ba parang ang feeling nga natin ay nagamit tayo ng bonggang-bongga dito. Pero feeling lang naman natin 'yon. Hindi naman totoo. Charot. So 'yon, so nakakawindang kung iisipin mo dahil hindi na nga natin alam kung ano ba ang nangyari sa pageant nila after ng Miss Cosmo noong nakaraang taon na natalo ang pambato natin. Yung laki ng stage nila, grabe no, sobrang laki pero open air, di ba? So, yan. So, sabing ganun, wala daw pera, hindi naman daw totoo. Hindi ko alam. Hindi ko naman yan masasagot sa inyo kasi hindi naman ako naging part ng organization nila para sagutin ko yan. So, ang alam ko lang ay, ayun, masaya naman siguro yung reyna nila. And then, hindi ko lang alam kung saan nakatira yung reyna nila. Ang alam ko nakatira sa Vietnam. Pero, hindi ko naman nakita yung merong best glam team, yung mga ganon, may chaperone, may mga ganito. Parang wala naman. Ang chaperone naman nila yung may-ari mismo na si Bawang, di ba? So, kung iisipin mo, yung mga promises nila noon na magkakaroon ng luxury condominium, parang wala namang luxury condominium na naganap. Tapos, or luxury hotel na nakatira doon ang Miss Cosmo. Parang wala namang ganun, mga Mars. And then, plus, nandoon na mayroong, bukod doon sa condominium, may exclusive na sasakyan, di ba? So, parang hindi naman natin nakita yung sasakyan na sinasakyan nila. Charot. So, yun, yung mga ganong eksena. So, parang feeling ko, isa sila sa mga budol, charot, na budol. Kaya parang hindi nila pinanalo siguro dito sa Atisa Manalo kasi parang wala naman sila ibibigay na ganong kabonggang cash prize. Ano ba? Anyway, so hindi natin alam. Ang alam ko ay continuous pa rin yung pageant nila. So, hindi ko lang alam kung ngayong taon na to, lalabas ba ang Cosmo ng bansa o mananatili sa Vietnam ang kanilang pageant. And then, doon naman sa mga Pinoy na nagsasabi na huwag na tayong magpadala ng kandidata dyan kasi hindi naman yan credible pageant. Hindi naman sa ganun na hindi credible pageant. So, nandoon lang ako siguro dahil hindi tayo nanalo dito at parang feeling natin na agrabyado tayo dahil syempre sa tayo bayanihan sa pagsuporta para sa pinanlaban natin kay kumbaga sumuporta tayo ng todo-todo kay Atisa Manalo pagkatapos ang nangyari ay parang nabaliwala. And I think it's okay na gano'n yung nangyari. Oo. Kesa naman yung parang
lalong mas walang mangyari. O, di ba? So, yun. So, medyo mahirap kung iisipin mo at medyo nakakaloka. Pero nandoon ako sa part na sana, ano na lang, tawag dito, maibigay nila yung the best ba para sa mga winners nila kung ano man to. Ang maganda lang na nakikita ko sa Miss Cosmo, magkasama yung Impactful Beauty title nila saka yung first runner-up, no? Kung nasaan yung title holder, nandun din yung first runner-up. So, parang kung titignan mo, wow, napaka-impactful beauty talaga nila. Kumbaga parang nakakatuwa kasi bihira yung pageant na kasama ang runners-up sa anuman ang galawan. So, parang Reyna na rin yung first runner-up. So, ibig sabihin, dito sa ano na to, may budget sila kasi imagine mo kung saan naka-stay ang title holder, doon din naka-stay ang first runner-up nila. Pero ang inaano ko lang, parang wala silang ginagawang mga advocacy na yung mga pageant ngayon, no? Kahit ang Miss Universe, no, wala silang ginagawang mga advocacy. Kumbaga parang pupunta sila sa bansa na yon para naiimbitahan sila for coronation ng mga pageant, ganon. Oo, pero not to the point na parang pinapunta sila doon para mag-promote or something na ano, walang ganun. Anyway, ang akin ay looking forward ako sa next na laban ng Miss Cosmo. Bakit ako looking forward? Hindi ko alam dahil siguro isa siya sa mga pageant. Bilang pageant analyst, pageant vlogger, so kailangan mahal mo din yung kung ano mga pageant na pinaglalabanan dyan. Lalo na nung nakaraang taon, medyo parang nilaro tayo dito. Pero ngayon, tignan natin kung paano nila bibigyan ng magandang spotlight ngayon dito si Miss Philippines. Kung babawi ba sila, kung ang tingin ko ay parang ano ba, after nilang malaman na hindi nila pinanalo si Philippines at maraming nagalit sa kanila. So ngayon ba kukunin ba nila uli yung loob ng mga Pinoy at ibibigay na ba nila ang corona sa Pilipinas? So sino ba yung ilalaban natin dyan? Mga ganon. So ganon. So siguro dapat magpadala tayo ng prototype beauty na katulad ng winners nila ngayon, yung mga winners nila. So parang sa akin, siguro kung sa Miss Universe Philippines kukuha ng winners I think si Benguet. Oo, isa si Benguet sa mga nakikita ko pwede nila ipadala doon. Kasi si Benguet magaling yung pasarela, matangkad, plus nandoon talagang morena beauty. Very Pinay, very supermodel yung dating. Kaya isa si Benguet sa mga nakikita ko na pwede nila ipadala. Sabi nila si Aliana Aduana daw. Ako naman parang feeling ko, sana hindi naman. Oo. So mas gusto ko nalang ipadala si Aliana Aduana sa Cosmo kaysa dito sa Miss Iko kaysa dito sa Miss Cosmo. Pero kung si Aliana Aduana ang ipapadala nila, why not? Kasi si Aliana Aduana lumaban na rin naman sa Vietnam, and then I think gusto din siya ng mga Vietnamese. So bakit hindi? Oo, magaling din naman ang Aliana Aduana. At parang feeling ko fit na fit din naman siya sa mga sa mga eksena diyan sa Cosmo. Di ba? Wag lang nila dadayain. Charot. So yun, so parang feeling ko kaya ni Aliana. Kung gusto ni Aliana, pero much better na lang mag-Miss Iko na lang kaysa naman dyan sa ano. So, parang feeling ko mag-Benguet, ayan, pwede. Tingnan natin, di ba? So, tinutuloy pa ba ng mga Pilipino ang Miss Cosmo na ikalawang Miss Universe? I think hindi. After nung nangyari, parang maraming na-disappoint talaga sa Cosmo at hindi na nila talaga tinuturi na ikalawang natin. Kumbaga parang hindi ko nakikita na tinuturi ng mga tao to na ikalawang beauty pageant na parang Miss Universe. Ikalawang Miss Universe. Walang ganun mga Mars. In fairness ang lahat. Ganon! So yun. So syempre tingnan natin. Looking forward tayo sa magiging ganap sa Miss Cosmo ngayong taon na to. And tingnan natin. Malay ninyo, babawi na sila. Kasi syempre, after nilang malaman kung paano magalit ang Pinoy at ano ang magiging impact doon sa pageant nila. So, ngayon nandoon sila sa part na siguro babawi sila, no? So, tingnan natin kung ano ang magiging eksena nila ngayong taon na to at kung
mayroon pa rin bang botohan na pera-pera? Huwag na kayong bumoto pag ganun. So, yun. So, good luck, di ba? Good luck sa mga candidates and good luck sa magiging representative natin and good luck sa Miss Cosmo at sa Queen nila. At looking forward siguro ang iba na makita ko ano ang eksena nila. Ako hindi. Charot. So, yan. Charot lang. So, looking forward ako syempre. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, keep smiling at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Saya-saya.